So, okay, good day everyone. So, as part of midterm topics natin for Mechanical Engineering 2, since focus tayo sa Power Plant Engineering, so, ang di-discuss natin today is diesel and dual cycle. So, ito yung first half ng discussion natin for midterms, okay? So, dito, sisimplihan lang natin ang discussion. Since ang diesel and dual cycle is mostly kamukha din naman siya ng Otto at Carnot. Yun nga lang, habang lumalaki yung problem, nadadagdagan at nadadagdagan yung variables involved. So, ang reference ko dito is yung mga review materials ko nung nag-board exam ako. Habang nag-review pa ako. So, okay. Diesel cycle. So, SPSB. Ang SPSB, makikita natin yan mamaya sa plotting ng PV diagram. Ang diesel cycle, ang inventor, si Rudolf Christian Carl Diesel, known as compression ignition engine. Ignition of the fuel which is injected into the combustion chamber is caused by the elevated temperature of the air in the cylinder due to mechanical compression. So, ibig sabihin, kaya sa compression ignition, temperature, pressure, compress yan by a piston para magkaroon ng combustion inside the chamber. So, tingnan natin ang PV diagram. The air standard diesel cycle. So, ito yung air standard diesel cycle sa palandaan yung drawing. So, okay. Ito yung PV diagram. Started from termination point 1, point 2, point 3, point 4. From 1 to 2, isentropic compression. So, compression state to. 2 to 3, isobaric heat addition. Constant pressure, so walang pagbabago sa level ng pressure. So walang changes. Kaya yan ay constant pressure, heat addition, isobaric. Nandiyan ang QA. So pag nakita ng QA, automatic ang alam natin formula na yan ay change in temperature within 3 to 2. Okay? 3 to 4, isentropic expansion. Kung dito, compression, pagpabalik, expansion. Okay? Then, 4 to 1. Ang 4 to 1 mo naman ay isometric heat rejection. Isometric heat rejection, walang changes sa volume, isometric or isochoric o isovolumetric ang tawag dyan. So, constant heat rejection at specific volume. So, tingnan natin ha. Pagka sinabing isobaric, constant pressure. So, ibig sabihin, ang kasama ng change in temperature mo, ay syempre, specific heat at constant pressure. Pag isometric, isochoric, isovolumic, ang kasama ng change in temperature mo ay constant specific heat at constant volume. Okay? Kung ito, makikita natin, yan ay dito, QA, UA, lalabas dyan, automatic, alam na natin yan, M, CP, change in temperature. Pag dito naman, M, CB, delta T. Okay. Yan, formula. Sa formula, di rin siya nagkakalayo sa Carnot. Pero syempre, sabi ko nga kanina, QA, constant heat addition, and constant volume heat rejection.
T3 minus T2, T4 minus T1. Since air standard diesel cycle, yan ay CP and CB. Air, 1.0062 kJ per kilogram Kelvin or 0.24 BTU per pound Rankine. CB ng air, 0.7186 kJ per kilogram Kelvin, 0.171 BTU per pound Rankine. So, kung ito ay naka-Rankine at Kelvin, dapat ang temperature mo, yan ay naka-Kelvin or Rankine. So dito, syempre, yung worknet na yan, nandito yan sa loob. Worknet. Ang worknet mo, QR minus QA. QR, yan o. Worknet QR over QA or 1 minus QR over QA. Yung worknet mo, QR minus QA din yan. QR. Okay, QR minus QA. Yung temperature, paano uli makukuha? By PBMRT pa rin, syempre. Kung paano ginawa natin sa kung paano ginawa natin sa Otto at Carnot, ganun din yung gagawin natin sa pagkuha ng mga pressure at temperature. Yun yung naalala natin kung yung T2 pipito kick at T2 bibito ik. Yung mga patterns natin. Mga patterns kung natatandaan pa natin, T2 over T1 is equals to P2 P1 T2 P2 kick. K to K. Wait lang, burahin natin. K minus 1 over K. Or pagka B naman yan, B2 over B1 1 minus K yan, 1 minus K kasi kick tapos ik. Ganun natin ulit kukunin yung mga temperature state. So, ganun pa rin. So, para natin siya sinusolve at state point 1, may kanya-kanya yang P, may kanya-kanya yang P, 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 at T relation. So, ibig sabihin, sa isang termination point, meron ka ng 3 points agad. Ganon din sa 2, ganon din sa 3, ganon din sa 4. Siyempre, ang P daw dito, since constant pressure, ang P2 is equals to P3. Ang P4 is equals to ang B4 is equals to B1 pagka volume, since yan ay constant volume. Then, pag power, mass flow rate times work net. Pag may binigay na mass flow rate o may mass flow rate of air na binigay sa problem times na sa work net para makuha yung power. Then, additional formula. Ito na, dumadami na. Dito pa rin yung work net, yung mean effective pressure times volume displacement. Ang volume displacement, B max minus B min o di kaya yung pi over 4 D squared L NC times NP. Tulad ng formula sa nakaraang auto cycle. Then, dagdagan. Kung meron kang percent clearance,
percent clearance. Yan, makuha natin percent clearance. 1 over RK minus 1. Pagka yung RK kinukuha mo, ay yun yung nakaraan doon sa RK para makuha yung RK na yun. Ratio ano yun, yung B2 over B1 lang yan, yung K. Ngayon, na-involve na yung cut-off ratio. Yan, yung K, yung RK compression ratio, pwede siya maging B2 over B1. Yan yung formula niya. Tulad dito, ito nakalagay dito, B2 over B1. Ngayon, may involve na. Meron ng bago, cut-off ratio. Ang cut-off ratio daw ay B3 over B2 or T3 over T2. Okay? Ngayon, meron ng bagong involved. Pag sa diesel cycle, may cut-off ratio. Meron ka na rin cut-off volume. Ang cut-off volume, B3 minus B2. Okay? B3 minus B2. The rest, same pa rin ang formula na nakaraan. Kaya I hope sinulat nyo sa index card yan. General formula for efficiency. Shortcuts. So ito, nagbabalik. Pag auto cycle, 1 minus 1 over A. Yung A daw ay RK, compression ratio, raised to K minus 1. Pagka diesel cycle, diesel efficiency is equals to 1 minus B over A. Ang B, stand niya ay RC raised to K minus 1 over K times RC minus 1. Bakit siya naka-letter B, naka-letter A? Kasi, pag yan ay in-input mo sa calculus ng diretso, mag-error si calculus kasi may mga exponent ka nakalagay dito. Magkasunod. Meron kang exponent sa ilalim, meron kang exponent sa itaas. Kaya ang maganda gawin, simultaneous na sinusolve ang B at A. Kaya nakalagay yan B kasi isi-shift store mo yan sa letter B ng calculus mo. RC raised to K minus 1 over K times RC minus 1. Ang A from auto cycle, RK over K minus 1. So, bali, ang lalabas dyan, RC K minus 1 minus RC raised to K minus 1 over K over K RC minus 1 over uli RK raised to K minus 1. Kaya mahalaga ang tandaan, B over A lang. Okay? Alam dapat yung formula ng B at A. So, another terminology. Octane at cetane number. Ang pinaka-simple analysis na naman dito, pag sinabing octane number, yan yung ignition rating of gasoline. So, ito yung makikita natin sa mga pag nagpapagas tayo. Yan yung mga, ano yung octane number, yung 91 RON, 92 RON, makikita mo dun sa kada fuel pump ng mga gasoline station, nakalagay doon kung ano yung octane number. Kasi nga, para mas maganda, mas mataas, mas may iwasan yung antay na quality, hindi kayong katok sa makina. Cetane number is the ignition quality rating of diesel. So, kung octane ay referring sa gasoline, ang cetane referring sa diesel, which when made to act against the engine piston will produce the work of the cycle. So, ang cetane specific para sa diesel, ang octane specific para sa gasoline. So, common naman na sa atin yan. Yung mga tayo nagpapagas tayo. So, problem solving. At the beginning of compression of an ideal diesel cycle using air. So, meron tayong clue, air. Meron tayong clue, yan ay air. So, kung air yan, alam natin dapat ang K 1.4. K is equals to 1.4. K is equals to 1.4. Has a pressure of 15 psia. Since beginning yan, meron ka daw pressure and temperature. So, ibig sabihin, meron kang P1 at T1. Okay? T1. Ulitin ko ulit.
T1. Then, meron ka rin specific volume. So, meron ka ding V1. So, kompleto yung properties mo at state 1. For the compression ratio of 15, so meron kang compression ratio. Meron kang RK. Ang RK mo, sabi natin sa formula, yan ay B2 over B1 nga raw. B2 over B1. So, nakita natin si RK, compression ratio, meron tayong B1, makukuha na rin natin yung B2 maya-maya. And meron kang heat addition, QA, BTU per pound. So, kung BTU per pound ng unit niyan, yan ay small letter Q, A. Okay? Pagka kasi malaking letter Q, yan ay naka BTU per second na yan. Okay? Naka in terms of energy na yan. Ang hinahanap, the temperature and pressures at the end of compression, at the end of heat addition, and at the end of expansion. So, ang hinahanap daw, kung ang beginning ay isentropic compression, heat addition, and expansion. Ang hinahanap daw ay state ng temperature at pressure, P2. Kasi compression, end na compression eh. Kung titingnan natin yung, yung PV diagram natin, ganyan yan. Ganyan yung PV diagram natin. PV. One, 2, 3, at 4. Andito ang compression. So, dapat lahat yan ay P2 at T2. Same as 3. End of heat addition. Kasi nandito ang QA. Andyan ang QA. Sabi natin kanina. Andyan ang QA. So, end of heat addition, 3. So, dapat meron kang P3 at T3. Okay? And at the end of expansion. So, ibig sabihin, kung meron kang dito, compression, expansion, end of expansion. So, 4. Check sa 4. P4. P4 at T4. Okay? Then, nasunod na hinahanap, heat rejected, QR. Kasi maliit yung gamit mo na QA, BTU per pound lang kasi yan. Sunod, network. Work net. Then, thermal efficiency. Yung thermal efficiency para sa diesel cycle, ang formula ng araw ay, yung nakita natin kanina, 1 minus B over A. So, meron tayong RK. Meron tayong IK pero wala pa tayong RC. Wala tayong RC. So, hanapin pa rin natin yon. Then, ang hinahanap, power, horsepower. Dahil meron kang given na mass flow rate. Okay? Meron tayong work net, i-multiply natin yung 0.50 na yan para makuha natin yung horsepower. Then, thermal efficiency daw ang hinahanap ulit. Pangalawa, having the same constant initial condition and compression ratio, but with constant pressure heat addition. So, merong constant pressure heat addition in terms naman yan ay 500 BTU per pound. So, kung ito, i-recompute mo lang yung thermal efficiency na ang formula nga ay QA, babaguhin mo lang yung sa QA na solving mo, imbis na 352, gagawin mo daw yan 500 BTU per pound. So,
Pag nakita ng ganitong problem, i-analyze mabuti. Madali lang naman itong mga ganito. Isa-isayin lang, i-drawing ang PV diagram, identify yung mga formulang kailangan. Okay? Next. Ito nga yung mismong diesel ideal cycle. So, dito ang QA, and dito ang QR. Meron kang QA, 352 BTU per pound. T1, syempre, kailangan lahat yan ay absolute pressure, ay absolute temperature. Kasi, nagdi-deal tayo sa ideal gas. Lahat yan ay absolute. Pressure or temperature. Kung may gauge, convert sa absolute. Yung temperature, kung naka-Fahrenheit, convert sa Rankine or Kelvin. T1, P1, B1, may condition tayo. RK, meron din tayo. So, isolve natin yung mga P2, T2, T3, P3, at P4, T4. By solving, 1 to 2. So, isentropic compression, kaya S is equals to constant. By formula analyzation, meron kang B. Meron kang B, P1, B1 raised to K. Since ito nga ay isentropic compression, isentropic, from the word itself, isentropic, pinakadulo niya, sounds K. KNI, PBK, PB raised to K is equals to constant. Kung PB raised to K is equals to constant, P1, B1, K is equals to P2, B2K. Okay. Yung B1 mo, yung V1 mo, V2, may ratio ka, may compression ratio ka dito. So, para makuha mo yung B2 mo, i-plug in mo yung formula ng compression ratio. By simplification, para makuha mo yan, kasi yung B2 mo, magiging V1, V1 RK. Meron kang B1 dito. Yan. May B2 ka dito. Yan, itong B2 na yan. Yung B2 kasi lalabas yan. Kung B2 over B1, magkakaroon ka ng B1 RK. Merong B1 dito. Pwede mong kalasin yan ngayon. By rearranging, rearrange mo lang, lalabas, ito. P2 is equals to P1 RK raised to K. Para makuha mo yung state at P2. 15 PSI 8 times 15 na RK compression ratio raised to 1.4. Makakuha mo si P2, 664.7 PSI. Okay? Then, T2 BB2 IC. T2 BB2 IC. Meron tayong RK. Sagot na yung B1 over B2 natin dito. Automatic. Ngayon, 535. T1 over T2. Di natin alam yan. 15. Kasi nga, B1 over B2, yan ay compression ratio. Raised to 1 minus K. Ang K natin, 1.4. Shift solve para makuha si T2. Ang sagot, 1580.4 Rankine or 1580. Okay, nakuha natin yung P2 at T2. May 2 points na tayo. Next, from 2 to 3. Kung ito ay constant pressure, ibig sabihin na nakuha natin pressure at 2, yun na rin ang pressure 3. So, meron tayong P3. Ngayon, paano natin makuha ang T3? May formula nga tayo ng QA is equals to MCP, change in temperature, 3 minus 2. Meron tayong temperature of 2 kanina na nakuha. Meron din tayong QA. CP, meron tayong constant pressure which is 0.24 BTU per pound Rankine. T2, 1,580 Rankine based sa solving. Wala tayong T3. So, shift solve. Shift solve natin para makuha ang T3. Okay? T3. Dito, kuhanin na rin natin ng B3. Bakit? Para sa cut-off ratio. Okay? Kasi nga diesel to, kailangan kuha natin yung cut-off ratio. By formula analysis, constant pressure, P2, PBT relation to. PBT relation. Since constant pressure ang magiging formula lang,
B2 over T2 is equals to B3 over T3. Ang B2 mo, pwede mong i-recompute yan. Kasi ito, recomputation lang to ng RK is equals to B1 over B2. Ang B2 mo, pwede mong i-shift solve. 15 is equals to 13.2 over B2 kung ano makukuha mo dyan. Okay? Dito, naka-fraction lang ang ginawa ko dito. 13.2 over 15 over T2, 1580 Rankine is equals to B3, unknown tayo, pero meron tayong T3 na nakuha na 3047 Rankine. Para makuha natin yung B3 na 1.697 cubic feet per pound. Take note, B1, B3, meron na tayo. Proceed tayo. 3 to 4. Isentropic expansion. T3 over T4. Ito uli yung T2, BB2ik, pero 3 at 4 na. Meron tayong 3. Meron tayong, wala tayong 4. Ang B3 natin, meron tayo kasi kinuha natin kanina. Ang B4 natin, since ito ay isometric heat rejection, isometric, isochoric, isobolumic heat rejection, ang volume ay constant. So kung ano yung B1 mo dito, yun yung B4 mo dito. Kaya nakalagay dyan, B1. Wala tayong T4, meron tayong B3, kinumpit natin kanina. B4 is B1, T3 nakumpit din natin through QA equals to MCP delta T. Okay, meron tayo 1.4. Shift solve natin para makuha ang T4. Okay? Nakuha natin ng T4, 1,341 Rankine. Ngayon, para makuha ang P4, pinakamadaling way, PBMRT. P4, B4 is equals to RT4. Meron kang B4, yung R by English, gas constant, yan ay 53.34. T4, meron tayo. Shift solve natin para makuha ang P4. Yan ay lalabas 37.6 PSIA. By the way, ano yung 144 dito? Yung 144 na yan, converting factor kasi nga, ito ay naka-cubic feet. Papunta dapat tayong inches cube para makuha natin ay pounds per square inch. Absolute. Okay? Huwag niyong kakalimutan yung converting factor na 144. Yan ay 12 raised to 3. 144. Next. Kumpleto na natin yung properties. Mahanap natin yung QR. Ang QR, MCB, T4 minus T1. Meron tayong T4. Meron din tayong T1. Ang CB daw ng air, 0.171. Direct substitution, makuha natin ng QR 137.8. Okay? 137.8 BTU per pound. Check, meron tayong QR. Then, worknet. Ang worknet natin, QA minus QR, makuha natin 352 minus 137.8. Ang sagot, 214.2 BTU per pound. Then, efficiency. Ang efficiency, since nakuha na naman natin yung worknet over QA, di natin kailangan padaanin pa yung mahabang formula na 1 minus B over A. Kukuhanin lang natin yon, gagamitin natin yon para mas mabilis kung meron tayong bigay na cut-off ratio at yung pag may bigay tayong dalawa na cut-off ratio at compression ratio. Okay? Pero since meron nga tayong meron na nga tayong worknet, meron tayong QA, huwag natin perapan ng sarili natin. Compute natin ng efficiency. Makuha natin ng efficiency, 60.85 or 60.9% efficiency. Then, horsepower produced. Meron tayong 0.5 na mass ng air entering the diesel ideal cycle. Meron tayong worknet. So, converting factor, since BTU per pound, pound per second, cancel ang pound dito. BTU per second. Ngayon, converting to minute,
1 second, 60 seconds equals to 1 minute. So, nasa ilalim ng second, nasa taas dapat ang second sa converting factor. 60 second over minute para maging BTU per minute, which is ang converting factor naman ng BTU per minute ay ang converting factor ng horsepower ay 42.42 BTU per minute. Kaya nakadivide naman yan dito. Para makuha natin yung unit ng horsepower. Substituting lahat ng value, ang makukuha nating horsepower ay 151.5 horsepower. Ngayon, yung pinakahuling problem, required. Paano daw pagka ang efficiency, paano daw kuha ng thermal efficiency pag ang QA mo daw ay 500 BTU per pound? So, ibig sabihin, nag-increase ka. So, ibig sabihin, may additional ka na 500 BTU per pound. May dagdag ka. Hindi siya pinalitan. Meron ka lang nadagdag na capacity na 500 BTU per pound. So, ganito ang magiging solution niyan. Same condition pa rin. Nandun pa rin tayo, same condition. T2, gagalaw to kasi ito ay QA. Kaya kinonsider na lang natin dito ay T2. Kasi yun yung na-compute natin. Then, RK, 15. Kuhanin muna natin ang QA. Since QA, nagbago yan, QA, kuhanin natin yung bagong T3. Okay, kasi dito, nagkaroon ka ng change, nag-increase yan eh. Kung ito yung area, yan, kung ito yung area dati, pansinin nyo kung ito yung area dati, yan, yung area affected na yan, yan ay for 352 lang. 352. Ngayon, nung nag-increase ang area, nagkaroon ka ng increase ng area, lumaki yung area na sinasakupan ng QA mo. Kaya nagkaroon ka ng additional another increase. Meron kang another state increase dito sa termination point 3. Kaya ito, another bagong T3 yan. Since meron ka na ng QA na 500, shift sub na natin para makuha ang T3. Okay? Ngayon, para mas mabilis, para hindi na tayo dumaan ulit, sisolve pa natin kasi yung 4 ulit, pabalik. Since meron ka na ng T3, sabi nga natin kanina, ang formula ng cut-off ratio is B3 over B2 is equals to T3 over T2. Ngayon, yung T3, plug in natin sa formula ng cut-off ratio. T2, meron tayo kanina. Dapat parehas rankin yan. Makuha natin yan. Makuha natin ang RC 2.31857. So, meron tayong RC. Meron tayong RK. Pwede natin makuha yung efficiency kagad. Yung B over A. Plug in sa CalQ. So, I expect na hawak nyo yung CalQ habang nagkakaroon tayong recorded discussion dito sa ME2. Ang RK mo, RK 15 raised to 1.4 minus 1. Ang B mo naman daw ay 2.31857 raised to 1.4 minus 1 over 1.4. Open parenthesis, 2.31857 minus 1, close parenthesis. Shift store B, shift store A, then isolve sa CalQ, B over A, 1 minus B over A. Para makuha yung efficiency ng diesel cycle, yan ay 58.9. So, may notice kayo, once na lumalaki yung area, lumiliit yung na-encounter nating efficiency. Okay? So, yan yung isang problem natin for diesel cycle. So, yan. Magkakamukha naman lahat ng diesel cycle. Kailangan lang depth yung knowledge nyo sa mga formulas. Then, kayang-kayang i-derive pagka dinawing yung PV diagram. Next, dual cycle. So, ito na yung second part, dual cycle. Ang proponent, ang inventor, Gustav Trinkler. So, dito, SB
PSV. So, constant isentropic, constant volume, constant pressure, constant uh, isentropic, constant, then volume, constant uli. SVPSV. So, yan yan yung ibig sabihin yan. Also known as the mixed cycle, Trinkler cycle, Salinger cycle, Sabat cycle, or limited pressure cycle. So, kung ako nakalagay sa problem ay mixed, Trinkler, Salinger, Sabat, or limited pressure cycle, yan ay dual cycle. Then, ang dual cycle daw, from the word itself, dual, combination yan ni Otto at ni diesel. So, ibig sabihin, ang itsura ni Otto at ni diesel kinombine para makuha mo ang dual cycle. Heat is added partly at constant volume and partly at constant pressure. Ibig sabihin, added daw siya dito sa una, constant volume. May QA ka dito, meron ka ding QA dito. So, ibig sabihin, lumalabas, meron kang Q1, meron ka ring Q2. Okay? Pero parehas yan, yan ay heat addition. Yan, tandaan na. The advantage of which is that more time is available for the fuel to completely combust. So, ibig sabihin, mas maraming process, mas nagkakaroon ng time para ma-fully combust, 100% combustion, yung fuel na sinusunog ng isang dual cycle. Yan, ito ang PV diagram. Yan, PV diagram, dual cycle. Kung ang auto cycle is ito lang, yan yung auto cycle, kung makita natin, auto cycle from yung unang nakaganyan ng auto cycle, di ba? Nakaganyan. Then, ang diesel cycle nakaganyan naman. Mula dito, diretso na yun dito. Ulitin natin para magkaiba kulay. Ito ang auto cycle, yung unang pula. Ang diesel cycle, itong blue. Nakaganyan daw ang diesel cycle, di ba? Nakaganyan. So, pinaghalo nga daw siyang auto at diesel. So, yan. Meron kang isentropic compression, PV raised to K is equals to constant. Then, isometric heat addition. Ibig sabihin, isometric, constant volume ang ginagamit natin. Kaya QAV. Then, 3 to 4. 3 to 4 ay isobaric heat addition. Kung isobaric heat addition yan, yan ay CP ang ginagamit natin. Kaya lalabas, Q is equals to CP delta T. Then, sa change ng volume, walang pagbabago since ito nga ay isometric, isochoric, at isovolumic. Walang pagbabago yan from 2 to 3. Pag 3 to 4 naman, may changes sa volume, pero sa pressure, wala. Kaya P3 is equals to P4 tayo. Then, 4 to 5, isentropic expansion. So, isentropic expansion, PV raised to K is equals to constant. Then, isometric heat rejection. Isometric heat rejection, Q, CB, delta T. Kung delta T yan, T5 minus T1. Ang B5 natin is equals to B1 din since yan ay isometric. Okay? Tandaan, ang Tmin dito ay T1, ang Tmax dito, yan ay T4. Okay? Tandaan natin yan ha. QA, ito ay CB, ito ay CP, ito ay CB, then work net sa loob. Formula. Yan, ito, medyo marami ang formula na ito. Pero di naman kasi, magkamukha na naman ito nung auto at diesel. QA total.
QAB plus QAP. Ang QAB, gumagamit ka ng CV. Pero ang change in temperature mo, 3 minus 2. Ayan. Pagka QAP, 4 minus 3, specific heat at constant pressure. Yung value, andun kanina sa recent slide. QR, MCB, T5 minus T1, 5 to 1. Okay. Efficiency ng cycle, same pa rin, work net over QA or 1 minus QR over QA total. Power, ganun pa rin. Pag may bigay na mass flow rate ng air, multiply natin sa work net. Additional formula. Since ito ay dual cycle, meron tayo na dagdag. Kung meron tayong RK, yan ay compression ratio. Meron tayong RC, yan ay cut-off ratio. Nagkaroon na rin tayo ng RP at RE. Pressure ratio at expansion ratio. So, ang pressure ratio, P3 over P2. Ang expansion ratio, B5 over B4. So, dumami na yung mga variables natin. Pakitandaan, isulat sa index card. Then, relation. So, pinakita ko dito kung ano yung relation ng kada formula ng RK, RC at RE. Since yan ay umiikot sa volume properties. Ngayon, kung pagsasama-samahin natin lahat yan, ang mabubuo natin, ang RC at RE, pag pinag-multiply mo, ang makukuha mo dyan ay B1 over B2 lang. Kasi nga, ang B1 mo is equals to B5, ang B2 mo is equals to B3 lang din. Technically speaking, kung RC times RE, B1 over B2 ay formula ng compression ratio yan. Kaya, technically speaking, ang RK mo raw is equals to RC times RE. So, kung meron kang bigay sa problem na RC, meron ka ng RC, meron ka ng RE, makukuha mo yung RK. Okay? Then, summary ng formula. So, ito, mabigat. Ang summary ng formula, pag auto cycle, 1 minus 1 over A. Yan nga yung A. RK over K minus 1. RK raised to K minus 1. Pag diesel cycle, kakasabi natin nung nakaraan sa slide, 1 minus B over A. Or RC raised to K minus 1 over K, open parenthesis, RC minus 1. Pag dual cycle, 1 minus C over A. Ang C daw ay RP times RC raised to K minus 1 over RP minus 1 plus RP raised to K, open parenthesis, RC minus 1, close parenthesis. Sobrang haba. Paano natin isisiksik yan sa kokote natin? Napakahaba niyan. Meron tayong pattern dyan. Tingnan natin. Ngayon, ang pattern na tinatawag ay triangular memory gap. So, sa triangular, paano yung triangular na yun? Iyan natin. RP. So, mag-drawing ka ng triangle na yan. Yan, yung triangle na yan. Drawing ka ng triangle na yan. RP. Sa bawat corner, mag-drawing ka ng RP, RP, and RP. Dito, ang nasa ilalim naman nito ay negative 1 plus. Ngayon, paano natin ilalagay yon? So, ibig sabihin, kung titignan natin mabuti, ang katabi ng RP sa taas, yan ay A. Nakamultiply sa A. Ang A natin ay RK minus, mali. Ulitin natin. So, balik ulit tayo. Construction ng triangle, RP, RP sa three corners ng triangle, then sa pinakailalim, sa base, minus 1 plus. Ngayon, ano yung idudugsong natin dyan? Ang kamuka ng idudugsong natin dyan, since ito nga yung kailangan natin na ilagay, ito. Yan, hatiin natin. Yan.
Ganun kamukha niyan. RCK minus 1 over K RC minus 1. B. So, ibig sabihin, para matandaan natin yan, di natin kailangan kabisduhin yung napakahaba na yan. Mag-drawing tayo ng triangle. RP, RP, RP minus 1 plus. Then, lagay natin dito sa side na to. Multiply sa B. Yan. So, B, dito nakalagay yung RC sa upper side. Yung B, yun yung RC, K minus 1. Then, sa lower side, ang mga katabi ng 1 minus 1, 1 minus 1 plus RP is multiply sa K RC minus 1. So, yun yung pattern. Ito yung pattern na yan. Ito yung pattern na yan. Yan yung pattern natin. Okay? I-relate lang natin yung B dito. Solving uli. At the beginning of compression of ideal dual combustion cycle. So, ideal dual combustion cycle. So, beginning, compression. Compression using air. So, meron tayong K kagad is equals to 1.4. Has a pressure of 15 psia P1. Meron tayong 75 degrees Fahrenheit. Since beginning yan ay T1. T1. Meron tayong specific volume. Compression pa rin yan ay B1. Binanggit, meron daw tayong compression ratio, RK. So, automatic, kung may RK tayo, makakuha na rin natin yung B2 kasi nga yan ay formula ng B1 over B2. And heat addition, meron tayong heat addition, 176 QA. Pero may condition at constant volume. So, ibig sabihin, ito daw ay nasa constant volume. Then, meron din tayong panibagong heat addition, 176 din, at constant pressure. So, ibig sabihin, ito daw, yung una, yan ay QAB. Ito daw ay QAP. Ang hinahanap, the pressure and temperature at the end of isentropic compression. So, kung ito ang TS diagram, dito ang hinahanap natin, yan daw ay P2 and T2. Pressure and temperature at the end of each addition process. So, ang hinahanap dito, dalawa. Each addition process, since dalawang addition process natin dyan, hinahanap mo dyan, end sa constant volume, which is number 3. Ayan, P3. And yung isa, end ng constant pressure, lahat naman yan ay susunod natin hanapin, ayan ay P4 and T4. Then, ang hinahanap, isa, temperature at the beginning of heat rejection. Kung ito ang heat rejection, ito ang end, ito ang beginning. So, ang hinahanap dito naman ay T5. Heat rejected, ang hinahanap, QR. Network, hinahanap, thermal efficiency. Then, hinahanap din yung horsepower developed na naman with a mass flow rate of air 0.50 pound per second of air. So, meron tayong PB diagram dito. Kaya mas mabilis natin na visualize kung saan nakalocate yung mga given at yung mga required hanapin. Yan, lagay natin. Numerate lahat ng given. Sabi ko nga kanina, pagka nag-deal tayo sa power cycles, ang ginagamit natin lahat ay absolute. Absolute pressure at absolute temperature. Kaya na-convert yan sa Rankine. Okay? Then, naka-PSIA. Solving. Same process. May pagkakamuka.
15 PSIA, kung B1 over B2 yan, by derivation, ang makukuha natin formula, tulad nung kasulat sa diesel cycle, P2 is equals to P1 RK raised to K. Substitute the value, makukuha natin ang P2, 486.35 PSIA. Then, T2 BB2 uli. Yung B1 over B2 RK, wala tayong T2, damputin ng calcu, shift solve. Makuha natin ang T2, 1445.5 or 1446 Rankine. Next, from beginning. So, kuha natin yung properties dito. Meron tayong 2, wala tayo nung temperature at 3. Meron tayong QA. Then, salpak natin lahat, makuha natin ng T3. Kasi nga, formula nito, MCB T3 minus T2. Makuha natin yung T3. Then, mas madali natin makukuha dito, since ito nga ay since ito ay constant volume, pwede natin gamitin ng PB-RT relation. Mas madali. Andito uli yung 144 since ito nga ay cubic feet per pound. Kasi pagka natin yan, inconsistent ang unit natin kasi meron tayong cubic feet pero lahat to naka-inch. So kaya kailangan dalhin uli natin unit consistency. P3 wala tayo. Yung B3, since constant volume naman yan equivalent sa B2, yan ay nakaderive lang sa formula ng RK. Pero pwede mo i-recompute yan. Kung RK is equals to B1 over B2, shape solve mo lang para makuha mo yung B2 value. 12 is equals to V1 na 13.2 over B2. Dito, diniretso lang sa input ng calcu. Kaya 13.2 over 12. Then, universal gas constant for English, 53.34. 2475 para sa T3. Para makuha natin yung P3. Yun yung nakuha natin kanina ng T3. 2475 Rankine. Shift solve. 833.4 PSIA for P3. Next. Tapos na tayo dito sa QAB. Dito tayo sa QAP. Meron ulit tayo. Meron tayong T3. Wala naman tayong T4. Same process pa rin. Shift solve. Makuha natin ng T4. 3208 Rankine. Dito, pwede natin makuha ang P4. Pero, makita natin, constant pressure to eh. Kung ano yung P3, yun na rin yung P4. Kaya ang makukuha natin dito pabaliktad ay B4. So, meron tayong P4, which is yung P3 natin kanina. 144 para sa cubic feet per pound. Kasi yun yung consistent na kinukuha natin. Kasi lahat ng volume natin naka cubic feet per pound. Kaya kailangan naka cubic feet per pound din yung makukuha natin dito na B4. 53.34 universal gas constant at English units. Then, T4. Ito yung nakuha natin. Shift solve. Makuha natin yung B4. 1.426 cubic feet per pound. From 4 to 5, isentropic expansion. Isentropic expansion. S equals to C kasi entropy is constant. Ang gamit natin dito, yung T2BB2ik. Ngayon, kung titingnan natin dito, T2BB2ik, T4, meron tayong T4. B4, meron tayong B4. B5, meron tayong B5 kasi nga, ito ay constant volume heat rejection. Ang B1, ang B natin ay constant. Yan nga, isometric, isochoric, isovolumic. Yan ay B equals to C. Kaya, technically speaking, ang B1 natin is equivalent sa B5. Kaya ito, B5 is equals to B1. Ang hinahanap na lang natin dito ay T5. So, meron tayong K, meron tayong B4, B5 is equals to B1, meron tayong T4, shift solve for T5. Nakuha natin ng T5, 1317 Rankine. Okay, 1317 Rankine. Then, QR. Since meron tayong QR, meron tayong T1 from the first given natin. T5 minus T1.
QR is equals to M, kahit i-cancel natin yan, usually dinidiscard natin yan, wala naman kasi unang binibigay yan. Then, itong QR kasi maliit yan, kaya naka by mass ang heat natin yan. Yeah, BTU per pound. 0.171 since CB, constant heat at specific volume. T5 na solve natin kanina. 535, yan yung given natin. Una, makuha natin ng QR 134 BTU per pound. Work net, QA total, pinag-add natin 176 plus 176 minus 134. Makakuha natin ng work net 218 BTU per pound. Then, horsepower. Paano natin hanapin ng horsepower? Una, syempre, efficiency muna. Work net over QA. 61.9%. Then, same principle as diesel cycle na sinolve natin. BTU per second, BTU per pound. Work net natin 218.5 pound per second. BTU per pound, cancel ang pound. Matitira sa atin BTU per second. Ngayon, para mas mapadali, ibang conversion naman ang gawin natin. I-convert natin yung BTU para maging kilojoule. Kasi ang kilojoule per second nagiging kilowatt. Ngayon, ang isang BTU, mayroon tayong 1.055 kilojoule. Converting factor, multiply natin, nasa ilalim ang BTU, nasa itaas ang converting factor na 1.055. Lalabas sa atin, meron tayong unit na kilojoule per second o di kaya kilowatt. Naka-kilowatt na yan. So, kilowatt na lalabas dyan sa atin, yung kilojoule per second. Ngayon, sa isang horsepower, meron kang 0.746 kilowatt. Ibig sabihin, times, ito kilowatt, nasa ilalim, nasa taas ang horsepower. Okay, dito nakalagay 0.746. 0.746 kilowatt. 0.746 kilowatt, 1 horsepower. Calculate din natin. Lalabas sa sagot natin 154.15 or 154.2 horsepower. So, ito ang coverage ng diesel at dual cycle natin for ME2. Thanks for listening.